Inanunsyo ni Pangulong Donald Trump na bubuksan ang Strait of Hormuz, kaya agad nagpadala ng mga barkong Amerikano para lusubin at basagin ang harang ng Iran. Habang nagaganap ang negosasyon sa Pakistan sa pagitan ng mga delegasyon ng Iran at Estados Unidos, biglang sumugod ang mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng Amerika upang subukang basagin ang harang sa Strait of Hormuz. Ipinapahayag na ilang mga barko ng Amerika ang tumawid na yon sa Strait of Hormuz, pabalik-balik, nang walang anumang koordinasyon sa Iran. Ngunit iginiit ng Iran na umalis ang mga Amerikano sa kipot matapos ang unang babala ng pag-atake. Ngunit hindi ito lubos na totoo. Sa parehong oras, inamin ng mga autoridad sa Iran na hindi nila kayang buksan muli ang Strait of Hormuz para sa mas masiglang paglalayag dahil hindi nila kayang matukoy ang lahat ng mga mina na maaaring nailagay sa daanan ng tubig. Inamin ng Iran na sila ang nagkalat ng mga minang Kaikin, ngunit wala na silang kakayahan na yon para alisin ang mga ito. Ngunit may isang napakahalagang tusong hakbang na ginawa ng Tehran dito at pag-uusapan natin ito sa episode na ito. Sinabi ni Donald Trump na nagsimula na ang mga Amerikano mag-alis ng mga mina sa kipot kahit nasa alanganin ang mga negosasyon. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Kaya, nitong Sabado, ilang barko ng hukbong dagat ng US ay hayadang tumawid sa Strait of Hormuz na hinaharangan ng Iran. Hindi na pagkasunduan ang hakbang na ito sa Tehran. Unang beses, tumawid ang mga barkong pandigma ng Amerika sa kipot mula simula ng digmaan. Ayon sa Washington, ang operasyon ay sinagawa upang mapataas ang kumpiyansa ng mga komersyal na barko na makakatawid sila sa kipot. Sinasabi na kung ang mga barkong pandigma ay hindi natakot pumasok dito sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, wala dapat ikatakot ang iba. Ngunit hindi ito totoo at isa lang itong patibong. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ikinuwento sa Pentagon na tumawid ang mga barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa kipot mula Silangan Pakanluran, narating ang Persian Gulf at bumalik sa Arabian Sea sa parehong ruta. Kinumpirma ng Iran ang pagdaan ng mga barkong Amerikano, pero tinawag nila itong paglabag sa tigil putukan at nagbanta ng pag-atake sa mga barkong iyon. Ayon sa ulat, matapos ang babala ng Islamic Revolutionary Guard Corps, umalis ang mga Amerikano sa kipot. At maaari kong isipin na sinusubukan din ni Trump na ipakitang gumagana ang kanyang mga negosasyon. Ang pagbubukas ng kipot ay kondisyon sa tigil putukan, ngunit sa totoo lang, hindi naman ito nabuksan. Ilang araw matapos ang anunsyo ng tigil putukan, iilan lang ang mga barkong tumatawid sa kipot na ito. Nitong Sabado ng umaga, may ulat na hindi bababa sa 3 supertanker ng langis ang tumawid dito. Ito ay unang palatandaan ng paggalaw, kahit maliit lang kumpara sa normal na paglalayag ng mga barko. At dati, inamin ng mga opisyal ng US na hindi dumadaan ng mga barko sa lugar na ito dahil tinatakot sila ng mga Iranian. Dito nagiging mas interesante. Mapanuyang na sinabi ni Trump na nagbabanta lang ang Iran sa mga tanker at barko na maaari silang mabangga sa mga mina sa kipot. Ayon kay Trump, pananakot lang ito. Sabi niya, wala namang mina doon at kung meron man, hindi naman daw delikado. Pero ang problema pa dito, hindi kayang buksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa mas masiglang paglalayag dahil hindi nila kayang mahanap lahat ng mina na maaring nailagay sa daanan ng tubig. Wala ring kakayahang technical ang Tehran para alisin ang mga minang yon. Ibig sabihin, nagpakalat ang Iran ng mga lumulutang na mina sa buong kipot pero hindi nila alam kung nasaan na ang mga ito ngayon, ayon sa New York Times. Binanggit na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad natugunan ng Iran ang mga hinihingi ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos para maibalik ang masiglang paggalaw sa kipot. Itinuturing din itong dagdag na komplikasyon sa negosasyon ng delegasyon ng Iran at Amerika na pinamumunuan ni Vice Presidente J.D. Vance. Noong nakaraang buwan,
Tandaan natin, gumamit ang panig ng Iran ng maliliit na bangka para maglagay ng mga mina sa kipot kasabay ng panganib ng mga pag-atake ng drone at mga misil. Dahil dito, bumaba ang pagdaan ng oil tanker at ibang barko. Bilang resulta, tumaas ang presyo ng mga mapagkukunan ng enerhiya at nakuha ng Iran ang isa sa mga pangunahing sandata ng impluensya sa digmaang ito. At dito na pumapasok ang pinakatusong bahagi ng estratehiya ng Iran. At huwag ninyong isipin na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Basta-basta lang silang nagkakalat ng mga mina sa buong kipot at kung ano-ano pa. Alam na alam nila ang kanilang ginagawa. Ang totoo niyan, opisyal nang inihayag ng Iran ngayon na iisa lang ang rutang iniwang bukas sa kipot at doon lang pinapayag ang dumaan ng mga barko basta't magbabayad sila ng bayarin. At ang rutang ito, sino ang mag-aakala ay dumadaan malapit sa baybayin ng Iran habang ang natitirang bahagi ng katubigan ay minina na. Nagbabala rin ang hukbong tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko sa posibleng panganib ng minampandagat. Ngunit nangakong titiyakin na ligtas sa mga mina ang kanilang koridor ng barko. Babantayan nila ito, magpapatrolya at maghahanap sa isang chop na koridor na may bayad para makadaan ang barko. Sa huli, nagsimula pa ang mga media ng Iran na maglatala ng mga mapa na may markadong ligtas na mga ruta kung saan kailangan magbayad sa mga Iranian para makadaan at sinasabi ng mga Iranian na sa koridor na ito ay siguradong walang mina. Ibig sabihin, alam ng mga Iranian ang ginagawa nila. Aminado ang mga Amerikanong opisyal na niloko sila ng mga Iranian dahil sa magulong paglalagay ng mga mina ng Iran sa kipot na naglimita sa mga ruta. Napansin nila na hindi tiyak kung naitala ang eksaktong lokasyon ng bawat mina. Ayon din sa kanila, kahit may naitalang mga koordinada, may ilang mina na maaring nailagay na maaring lumutang o magbago ng posisyon. At dito, mahalaga ring tandaan na ang pagdedemina ng mga minang pandagat ay mas mahirap na gawain kaysa sa paglalagay ng mga ito. Sa totoo lang, kulang ang Estados Unidos sa sapat na makapangyari ang kagamitan para sa ganap na pagdedemina. Kaya't kadalasan ay gumagamit sila ng mga barkong pandigmang pangbaybayin na may kagamitang pangkaladkad ng mina. Noong panahong yon, hindi rin kayang agad alisin ng Iran ang mga minang sila rin ang naglagay. Nag-iwan ang Iran ng makitid na koridor para daanan ng mga barko. At ang mga mina sa dagat ay talagang napakalaking problema. Isa itong suliranin na mananatili roon ng maraming taon pa. Hindi pa posible ngayon na tuluyang alisin ang mga mina sa kipot. Ipapaalala ko sa inyo ang isang pangyayari para maintindihan ninyo. Noong Mayo 2022, nagsagawa ang NATO ng operasyon sa Dagat Baltiko na tinawag na Open Spirit na ang layunin ay hanapin at alisin ang mga minang naiwan pa noong unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Isipin ninyo, noon, nahanap at pinasabog nila ang mga mina hindi lang mula sa ikalawa, kundi pati unang digmaang pandigdig. At noong Setyembre 2022 bilang bahagi pa rin ng nagpapatuloy na operasyon, isang lumulutang na mina mula pa noong panahon ng unang digmaang pandigdig ang natagpuan at pinasabog sa arkipelago ng Stockholm sa Sweden. Ganiyan mismo ang mga lumulutang na mina ang kasalukuyang nasa kipot ng Hormuz. At tingnan nyo lang ang heograpiya, ito ang dagat Baltiko na parang hindi naman ganun kalaki at ang kipot ng Hormuz. Kung ihahambing nyo ang mga datos na ito, makikita nyo na matatagalan pa bago mawala ang mga minang ito at mahirap linisin ang buong Golpo ng Persia at Dagat Arabiko para tuluyang alisin ang mga minang ito. Sa ganitong sitwasyon, sinabi ni Donald Trump na magsisimula ang US ng operasyon para linisin ang kipot ng Hormuz. Sabi niya, sinira ng militar ng Amerika ang malaking bahagi ng armas at industriya ng militar ng Iran at pinatay rin ang marami sa mga lider nito. Ang tanging natitira na lang sa kanila ay ang banta nga baka may barko na tumama sa isa sa mga minang pandagat kahit na lahat ng 28 nilang barkong tagapaglatag ng mina ay nasa ilalim na rin ng dagat. Sinisimulan na namin ngayon ang paglilinis ng kipot ng Armutsky bilang serbisyo sa mga bansa sa buong mundo, kabilang ang China, Hapon, Timog Korea, Pransya, Alemanya at iba pa. At gaya ng dati, binatikos ni Trump ang bansa dahil sa kakulangan ng tapang at kagustuhang buksan ng kipot. At idinagdag pa niya na ang mga walang lamang tanker ng langis mula sa iba't ibang bansa ay papunta na ngayon sa Estados Unidos para maghakot ng ating langis. Parang kahit dito, si Trump pa rin ang tumulong at nagliligtas sa lahat.
Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang aming trabaho dito sa YouTube channel na ito, alam nyo na kung anong dapat gawin. Maaari nyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description o QR code sa screen. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel, Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalatala ng mga balitang napapanahon habang dumarating ang mga ito. Yun lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.